Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Teo Habadis, shoutout kay Danilo Warmar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nga pala, Deputy Commander, may kakaiba, iniulat ng nasasakupan. Oh, sumimangot si Hyjin, anong kakaiba? Mahinang sinabi ng nasasakupan, parang may kakaiba sa likod ng kalaban, orihinal, hindi ko akalain na ito ay anuman, gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang kaaway ay biglang lumakas ang kanilang pag-atake ngayon, naisip ko na maaaring may koneksyon sa pagitan ng dalawa. Agad na natigilan si Hyjin at tumingin sa mga kampanya. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na marahil ay may kakaiba sa kanila. Sabihin mo muna, tumanggo ang nasasakupan, ngayon lang, may apoy na tumataas mula sa likuran ng kalaban, tila may nangyari sa likuran ng kalaban. Talaga, dahil masyadong mabangis ang labanan sa Yetian City, lubusang dahado ang panig ni Hyjin, sa makatuwid, pagkatapos ng labanan, kinailangan ni Hyjin at iba pa na harapin ang atake ng kalaban ng may kaba. At humantong din ito sa nangyari sa likuran, at hindi man lang pinansin ni Hyjin at iba pa. Lalo na sa isang tulad ni Hyjin, na kailangang utusan ang buong team na umatake, wala siyang lakas para pansinin ito. Talaga, tumanggo si Hyjin, bakit biglang sumiklab ang digmaan sa likod ng kalaban? Pinag-isipan niyang mabuti ang tanging sitwasyon kung saan maaaring magkaroon ng labanan sa likuran ng kalaban, at iyon ay Han Sanchen. Maaaring nalutas ng pinuno ng alyansa ang problema at palihim na inatake ang kalaban sa likuran. Ang sabi ng nasasakupan, bagamat walang tiyak na ebidensya, kung isasaalang-alang ang bigla ang pagtindi ng mga pag-atake sa atin ng kaaway, tila napaka-posible. Tumanggo si Hyjin, tama ka. Kahit ang pinuno ng alyansa ay wala sa likod ng bagay na ito, tiyak na tinutulungan tayo ng ating mga puwersang mapagkaibigan na kapakipakinabang sa atin. Ipasa ang order. Oo, nagmamadaling sabi ng nasasakupan. Magsama-sama muli ang lahat ng magkakapatid at handa kaming kumilos. Oo, nang makaalis na ang kanyang mga subordinate, hindi nagdalawang isip si Hyjin at binuksan ang bag ng tips sa kanyang kamay. Ano? Pagtingin sa credo sa loob ng bag, si Hyjin ay lubos na nataranta. Kung hindi niya personal na natanggap ang bag mula kay Han Sanchen, mula noon ay itatago na niya ang bag sa kanya, para halos makumpirma niya na ligtas ang bag, kung hindi, magdududa talaga siya kung may ibinigay ba ang bag niya. Inayos ang pakete. Tinanong pa talaga ako ng alliance leader, medyo kabalbalan. Yetian City ang pangunahing lungsod. May 6 na malalaking karakter sa kabuuan, na ikinatarante ni Hyjin. Paano maituturing na pangunahing lungsod ang Yetian City? Mula sa bawat aspeto, hindi ito ang kaso. Sa pampublikong pagsasalita, ang Yetian City ay nasa ilalim ng jurisdiction ng kabilang partido sa mahabang panahon, kaya natural, ang Yetian City ay kabilang pa rin sa kaaway sa huling pagsusuri. Personally speaking, wala silang kakilala sa Yetian City. Sila ay nasa ilalim ng jurisdiction ng kabilang partido, kaya hindi rin dapat maging masama ang kanilang mga personal na relasyon, pag-atres, kahit na ang isang tao ay mahigpit na namamahala sa Yetian City at walang maraming personal na relasyon, hindi ito nangangahulugan na maaari niyang gawing pangunahing lungsod ang Yetian City. Hoy, Alliance Leader, ano bang pinagsasabi mo dito sa bag? Tulala na ako. Hinawakan ni Hyjin ang ulo niya, and for the first time parang nagdududa siya sa ik niya. Bumalik ka sa Deputy Commander, nag-regroup na ang magkapatid, please give me your instructions. Ang mga nasasakupan ay bumalik din sa oras na ito at iniulat ang sitwasyon ng koponan kay Hyjin. Gayunpaman, pagkatapos makumplito ang ulat, nakaramdam siya ng kaunting katangahan dahil hindi siya sinagot ni Hyjin.
Nagtaas siya ng mata at sumulyap kay Hyejin. Buti na lang nakasimangot si Hyejin, parang hindi niya narinig ang sinabi niya, tulala lang siya. Deputy Commander, mahinang tanong ng lalaki. Pagkatanong ulit, biglang nagising si Hyejin. Ano? Nagtipon na ang lahat, mangyaring magbigay ng mga tagubilin mula sa Deputy Commander. Sumimangot si Hyejin, sa ngayon, may napakabigat na problema na hindi ko masyadong maintindihan, kaya hindi muna ako makaalis pansamantala. Ngunit ang digmaan ay apurahan at hindi nag-iwan ng anumang oras para sa Hyejin. Deputy Commander, anong problema? Nag-iwan ng note yung Alliance Leader, pero medyo natarante yung note. He said that Yetian City is our main city. What does this mean? Kung kalokohan lang, hindi na kailangan gumawa ng bag ng tips at ibigay sa atin ng Alliance Leader, diba? So, there should be a vital meaning in it. So, sumasakit ang utak ko, hindi ko maisip ang meaning. Pagkarinig ng mga katagang ito ay napakunot-noo din ang kanyang mga nasasakupan at pinag-isipang mabuti ang kahulugan. Biglang nagtaas ng ulo ang nasasakupan. Deputy Commander, do you think this is possible? Of course, this is just my humble opinion. Ikanaway ni Hyejin ang kanyang kamay, hindi mo masasabi iyan, ang opinyon ng sino man ay opinyon lamang, at maaari rin itong maging lubhang mahalaga. Ang bawat isa ay may iba't ibang opinyon, na nangangahulugan din na ang bawat isa ay may iba't ibang opinyon, bagaman marami sa kanila ay maaaring bata, walang utak, o kahit nakatawa-tawa. Ngunit dapat din nating aminin na ang ilan sa mga ideyang ito ay ang uri ng inspirasyon na makapagbibigay sa iyo ng malaking tulong. Ang pagsasama-sama ng mga ideya ay maaaring maging kaakit-akit kung minsan. Sa makatuwid, para kay Hyejin, siya ay isang taong hindi kailanman hahamakin ang mga opinyon ng kanyang mga nasasakupan. Baka gusto lang sabihin sa atin ng leader na pag-aari natin ang Yetian City. Anong ibig mong sabihin? Deputy Commander, this is what I think. May mga pagkakamali kaya ang Alliance Leader sa naunang hatol niya. Hindi ba siya lumabas kasama ng iba para putulin ang supply ng pagkain ng kalaban? So, sooner or later, atres ang kalaban matapos silang maputol sa pagkain, sa ganitong paraan pagdating natin dito, hindi ba sa atin ang Yetian City? It's just that the Alliance Leader probably didn't expect that the enemy would not be particularly effective after they deprived of food, kaya lang nagkaroon ng information error, so medyo inconsistent yung information sakit. Tumanggaw naman si Hyejin, so it does make sense. Pero pag-isipang mabuti, parang hindi. Ang pinuno ng alyansa noon pa man ay napakametikuloso sa kanyang trabaho, mukhang hindi na siya gagawa ng ganoong kabigat na pagkakamali, umiling pa din si Hyejin. Sabi ng nasasakupan, tama ka, ngunit walang perpekto. Walang sinabi si Hyejin, nakakunot ang noo at nag-iisip ulit ng mabuti. Biglang ngumiti si Hyejin, I think naiintindihan ko na ang ibig sabihin ng leader. Tumayo si Hyejin at tinapik ang balikat niya. Bagamat hindi ako sang-ayon sa sinabi mo, aaminin ko na bigla kong naintindihan ang tunay na kahulugan ng mga salita ng pinuno ng alyansa, hiniling mo sa 2 tao na hintayin ako, at pagkatapos ay pumunta ang iba sa larangan ng digmaan upang harapin muna ang kalaban, at magdadala ako ng mga tao upang suportahan ka sa lalong madaling panahon. Tumanggo ang nasasakupan, oo. Si Hyejin ay tumingin sa kanya ng seryoso, kuya, tandaan, gawin ang iyong makakaya na kumapit hanggang sa ako ay dumating. Ipinapangako ko sa iyo, sa sandaling dumating tayo, maaari kong garantiya na tayo ay makakatagal sa buong magdamag na Celestial City. Deputy Commander, nagsasabi ka ba ng totoo? Talagang napakahimalakaya ng plano ng Alliance Leader. It's really magical, masasabi pa nga na nagiging lakas ang pagkabulok. Biglang natuwa ang mga nasasakupan, young man, I accept the order. I will tell the brothers now. Anyway, Deputy Commander, please rest assured, no matter what, we brothers will do our best to complete the tasks you assigned. Pagkahulog na ng mga salita ay nagmamadaling umatras ang nasasakupan. Sa oras na ito, tumingin din si Hyejin sa labas ng lungsod at mamulong, pinuno, kung ikaw talaga, pakihintay. Pagkasabi nito ay nagmamadaling naglakad si Hyejin patungo sa pader ng lungsod. Ang mansyon ng Panginoon ng Yetian City.
Si Luo Jin ay katatapos lang maglinis at magsuot ng damit ng isang Panginoon ng lungsod, sa labas ng bulwagan, nakapila rin ang isang grupo ng mga katulong. Mabagal ding dumating si Luo Yinger sa mga oras na ito, na may kasamang ilang kasambahay. Tumingin si Luo Jin kay Luo Yinger at sinabing, "Handa na ba kayong lahat?" "Pare, handa ka na." Tumanggaw si Luo Yinger. "Okay, ngayong na-breach na ang Yetian City, sandali na lang, kung titingnan ang sitwasyong ito, maaaring tuluyang masira ang city defense sa loob ng quarter of an hour, ihanda na natin ang lahat, Jinghao, kapag nakapasok na ang kalaban sa syudad, kailangan na natin doon sa time court. Wala ka na ba talagang pag-asa kay Han Sanchen at sa mga tauhan niya?" Tanong ni Luo Yinger. Mapait na ngiti ang ibinigay ni Luo Jin. "I also hope they can change the situation, otherwise, bakit kailangan kong gumawa ng napakaraming trabaho para lihim na suportahan si Han Sanchen, gayunpaman, kapag ang sitwasyon ay umabot na sa puntong ito, wala nang ibang paraan. Siya, Han Sanchen, maaaring sinubukan ang kanyang makakaya, ngunit para sa akin, sinubukan ko rin ang aking makakaya." May gustong sabihin pa si Luo Yinger, ngunit habang nagsasalita siya, napagtanto niya na totoo nga ang sinabi ng kanyang ama. "Master Chi, may tao sa labas ng pinto na humihiling na makita ka." Kumunot ang noo ni Luo Jin, paanong may makakakita sa kanya ng ganitong oras? "Sino gustong makita ka?" Tanong ni Luo Jin. Back to the elder, the other party said he is the Deputy Commander-in-Chief of Han Sanchen Polar Bear Division. "Jin, may mga importanteng bagay siyang dapat pag-usapan sa iyo at maaantala lang ang iyong pagsisikap." "Father, the city is not broken now, we can still have some time to see him," sabi ni Luo Yinger. Tumanggaw si Luo Jin, "Sige, ipasok mo siya." Umalis na ang mga katulong, at wala pang isang saglit, pumasok si Jin kasama ang dalawang subordinate. Nakatingin sa damit ni Luo Jin at sa mga katabi niyang katulong, may naintindihan agad si Jin. Mukhang iniisip ng Panginoon ng Luo City na ang kabuuang sitwasyon ay napagpasyahan na at nais na maging handa upang matugunan ang kalaban, nakangiting sabi ni Jin. Sumulyap si Luo Jin kay Jin, nag-isip sandali, at tumanggaw ng mapagbigay, "To tell you the truth, that's exactly what happened. You are from Han Sanchen, so you should be disappointed or even angry when you see US like this." Tumanggaw si Jin, "Sa paghusga sa karamihan ng sitwasyon, dapat akong magalit na ngayon ay hayagang tinutulungan mo ang aming mga kaaway, gayunpaman, alam ko rin na ang sitwasyon ng Lord Luo City ay napakaselan at nakakahiya, at ikaw ay hindi rin, paraan. Higit pa rito, ang pag-atres ng isang hakbang, ito ay iyong sariling pagpipilian, ang galit natin ay galit na walang kakayahan kaya hindi magagalit si Jin." Tumanggaw si Luo Jin, "Basta naiintindihan mo, sa totoo lang, sinubukan ko ang lahat para tulungan ka, ngunit kapag umunlad na ang mga bagay hanggang sa puntong ito, may isip ko lang ang aking pamilya at ang buong Yetian City." "Dapat nga," nakangiting sabi ni Jin. "Gayunpaman, gusto kong itanong, ang Panginoon ng Luo City ay patuloy na nagsasabi na para sa kapakanan ng Yetian City at sa kaligtasan ng kanyang pamilya, kung pupunta ka upang batiin sila, kung gayon ang nais mong protektahan ay talagang ligtas ito." Tandang pananong. "Dahil natanggap na namin ang pabor mo, siguradong hindi ka namin ipagtataksilan kahit mamatay kami." Nakahinga ng maluwag si Luo Jin, akala niya talaga hahatakin siya ng kabilang partido sa gulo bago siya mabaigo ng walang tulong niya. Kung ganon, ano pa ba ang hindi ligtas? Ngumiti si Jin at sinabi, "Kung normal lang, magiging ligtas, kahit na alam ng kabilang partido na tinulungan mo kami, hinding-hindi sila magdudulot ng labis na gulo para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang Yetian City ay palaging isang lugar ng kayamanan, kung mananatili ka, magkakaroon nito ang Yetian City, ito ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito ay hindi ito karaniwan." Hindi talaga maintindihan ni Luo. "I would like to hear your opinion." Narinig na siguro ng Panginoon ng Luo City ang tungkol sa pagkasira ng mga panestos ng pagkain ng kalaban, di ba? Bagamat natakpan ng malapitan ang usapin, narinig nga ni Luo Jin ang tungkol dito. Total City Lord din siya, kahit walang dala, may sarili pa rin siyang mga alipors. This kind of news is naturally not a big thing. That Han, pabalik, kaya, sa madaling salita,
Nagtagumpay ang pamamaraang ito, ngunit nabigo rin ito, pagkatapos magsalita ni Luo Jin, bigla siyang sumimangot, hindi mo naman pwedeng sabihin sakin, buhay si Han Sanchen di ba? Sabi ni Haijin, tiyak na buhay ang pinuno, ngunit wala itong kinalaman sa iyong pinili, at hindi ito makakaapekto sa kaligtasan ng iyong pamilya at ng buong lungsod, ang problema ay ang pagkain. Oh, anong point? The destruction of food points also means that the other party has no source of food at all, even if they persist until they attack Yetian City, it doesn't mean na bigla silang mabubusog diba? Ito ay dapat na natural. Walang iniisip na tumango si Luo Jin. Iyan ang problema, kung ang ating mga kalaban ay mga ordinaryong tao at sila ay pumasok sa lungsod, para sa iyo, ito ay walang iba kundi ang paggastos ng pera at pagkain sa kanila, maaari kang maging ligtas sa bagay na ito. Pero hindi ordinaryong tao ang kabilang partido. Gumagamit siya ng dugo ng tao para gumawa ng blood pool para mabuo ang food point nila. So, sa napakasama nilang sitwasyon, ano sa tingin mo ang gagawin ng Yetian City? Mga butil ng butil, mga bagong butil na puntos. Kapag ang kabilang partido ay labis na nagugutom, imposibleng bigyan si Luo Jin ng oras upang mahanap ang babae at pagkatapos ay lumikha ng isang pool ng dugo. Sa makatuwid, ang huling layunin ay dapat na makuha ang babae sa Yetian City. Ito ay nangangahulugan na ang mga tao ng Yetian lungsod, lalo na ang mga kababaihan, ay hindi ligtas, kahit na ang kanyang anak na babae. The City Lord is both the City Lord and the Father, and the responsibility rests on his shoulder. I think you should know what the outcome will be, and you should also know more clearly what you should do. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!